Broadcasting from a city gearing to become the next Singapore. An emerging ideal investment hub of the Philippines. A city that stands out. General Santos. This is Brigada News TV. Metro Jansen. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Guardsy Calcium Ascorbate. Katawang healthy, achieve sa Guardsy. Available in all Brigada Pharmacy. Aniya ang mga nagunang tudling sa Ronda, Brigada, munisipalidad sa Banga ug Nurala sa South Cotabato, apektado sa pagbaha, ektaryang humayan na daot. Gensan, nagtala og 80 ka bag-ong kaso sa COVID-19. LGU Gensan, gibawi ang clustering sa rota sa mga tricycle. Malls ug salon, giablihan na, samtang dine-in sa mga restaurants, gibawal gihapon. Og usa ka ektarya sa plantasyon sa marijuana na sulod sa otoridad sa Lake Cebu. Sergeant Mayng hapon, adlong Lunes, Mayo 31, 2021. Nakita na ang patayng lawas sa usa ka babae, nagikayong gianod sa tubig baha sa Nurala, South Cotabato. Nailhan kini nga si Divina Grace Moreno, 14 anyos. Nakita ng patayng lawas nini alas 5 sa hapon kagahapon sa Proclambunaw, Barangay BS Aquino, Nurala, South Cotabato. Si Moreno ang gikataw nga gianod sa kusog nga tubig baha. Lakip na ang amahan nini alas 3 sa kadlawon, samtang na sa kubo, samtang gabantay sa mga alaga nga itik sa Poroca Paraiso, Barangay San Miguel, sa maong lugar. Sa karon pa dayon sa magnihimong search and rescue operation sa otoridad sa amahan ini nga lakip usab sa gianod sa tubig baha. Ektarya nga mga pananom sa humay, maisuban pang agricultural products ang nadanyos tungod sa padayong nasilatiang pag-uwan nga miresulta sa pagbaha sa Nurala ug Banga, South Cotabato ning weekend. Ibrigada mo Shelin Joy Kanda. Nagpadayon ang ginahimong assessment sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kung PDRRMO sa South Cotabato sa managlaing lugar sa maong probinsya nga apektado sa pagbaha. Adunay mga agrikulturang nangadaot sama na lang sa Basakan, Humayan ug Maisan sa Banga ug Nurala. Unong kabarangay ang apektado kini ang Puti, BS Aquino, San Miguel, Dumagil, Simsiman ug Matapol. Kun asa ekta-ektarya ka mga humayan ug uban pang agricultural products ang dili na mapuslan. Sa kinatibuk ang datos, usa ang patay, samtang usa pa ang missing ug 27 ka pamilya ang gipabakwit tungod sa pagbaha sa Nurala. Samtang sa Banga, South Cotabato, mukabat sa 4 million pesos hangtod 5 million pesos ang kantidad sa mga nangaguba tungod sa pagbaha. Anaa sa 34 ka ektarya sa mga humayan ug maisan ang naguba. Duna usab mga natala nga nalumo sa tubig baha ug naanod nga mga baka, kanding ug kabaw. Sa pagkakaroon, anaa sa gatusan ka pamilya sa Banga ang gipabakwit tungod sa baha. Shelin Joy Kanda, be proud of Gensan again. Barug, Gensan. Mayroon ta live sa linya sa telepono ang Regional Director sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ko na PDRRMO South Cotabato nga si Sir Rolly Aquino. May hapon kanimo, RD Aquino. Maayong hapon and maayong hapon man sa tanan na tagpalamati sa mga viewers. Una sa tanan, sir, kining probinsya sa South Cotabato, ang Nurala lang ba o Banga ang naigo nining tubig baha?
Actually po sir, hindi lang po ang Norala at saka ang Banga kasi po medyo talagang malakdang ang epekto sa kanila. However, meron ding ibang bayan ang naapektuhan katulad ng Lake Cebu at saka Tiboli. Pero as regards to flash flood incidents po, ang lubhang tinamaan lamang po ay ang bayan ng Banga at ang bayan ng Norala for the record. Sa buong rehiyon, sir, kung susumahin, magkano ang damages dito po sa ating mga agricultural lands? Yun nga din po ang ating naging problema, kasi hanggang ngayon ay hindi pa natin na-consolidate lahat ng report ng bawat barangay at ng bawat munisipyo dahil din po sa patuloy din po na pagbagsak ng ulan, dala pa din po ng Tropical Depression Dante na nasa east of Mindanao pa din sa ngayon. Although, meron na tayong sira sa ating mga infrastructure project, malawak po ang palayan, malawak po ang agricultural land areas natin na naapektuhan. But as of now, we don't have the full data po ng ating as regards to the total amount na estimate natin na damage ng pagbaha dito po sa ating probinsya. Sa mga infrastructure, sir, at iba pang mga buildings, ano po pwedeng ma-report natin sa ating mga kababayan? Apo. Oh, yes, no. So sa ating mga kababayan, meron tayong report galing po sa bayan ng Banga, through our Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officers, And siyempre nandun din tayo at ilang mga infrastructure project ang mga nasira. Katulad lamang po ng approach ng ating tulay diyan po sa may barangay Lamapu sa Banga. Meron din pong nasira diyan sa may barangay Lambingi, At kung titingnan natin sa may barangay Improgo sa poblasyon diyan sa Banga, ay meron ding nasira na mga dike, cemented po ito, nasira po ito, the reason why pinasok sila ng tubig. Maliban dyan yung mga earth dike po na nasira din sa may bayan ng Norala, the reason why pinasok po ng tubig baha ang mga agricultural area and sa isang barangay pa po sa Banga. At maliban doon, maliban sa lawak ng epekto sa pananim, ay meron din tayong dalawang residente na natangay ng tubig baha. Isa pa lamang po ang nakita, yung 14 years old na batang babae, at sa ngayon ay ongoing pa din po ang search and rescue or retrieval operation ng ating South Cotabato Search and Rescue Team. Nagsimula na ho ba ang repair or rehabilitation works dito po sa mga nasira ng mga infrastructure projects? Apo. Sa ngayon po ay nagtutulungan ng Provincial Engineering Office ng engineering team ng bawat munisipyo na naapektuhan at siyempre nag-deploy na rin ng equipment ang ating Department of Public Works and Highway Region 12, of course, na pinamumunuan naman ni Regional Director Pasir Ibrahim. However, gusto ko lamang po ilatag at ipaalam sa lahat ng ating mga tagapakinig, sa lahat ng ating viewers, lalong-lalo na sa mga fellow natin sa South Cotabateños, na hindi agad-agad natin maayos yan hanggat hindi pa humuhupa ang tubig baha, habang inaayos pa po ang panibagong plano sa repair of the construction ng ating mga nasirang infrastructure. Meron pa bang iba pang mga missing persons, sir, na naipaabot sa inyo? Sa ngayon, yung reported lamang sa atin ay dalawa. Yung 14 years old na bata na nakita na kahapon and yung hinahanap pa ngayon ang kanyang tatay na nasa edad 55 anyos naman diyan sa may bayan ng Norala. As we speak now, sir, meron pa bang pag-ulan dyan sa inyo? Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan. May mga lugar na medyo malakas konti, mild to moderate. Pero ngayon, nandito tayo sa Coronadal City sa ating Emergency Operations Center. At mild lamang po, very light rain lang po ang ating na-experience. However, pinapantayan pa rin natin dahil tuloy-tuloy po ito. Mula kaninang umaga ay makulimlim na po ang ating kalangitan at binabantayan natin yan ngayon ang pagbuhos ng ulan at pinalerto na rin natin ang ating mga responders sa bawat munisipyo. Nagtala og 80 ka bagong kaso sa COVID-19 ang Gensan. Sulod lamang sa usa ka adlaw, natala kini kagahapon Mayo 25. Ibrigada mo, Kent Abrigana.
80 ka bagong kaso sa COVID-19 ang natala sa Jensan base sa gipagulat na report kagahapon sa Department of Health 12. Mao kini ang ikaduha sa pinakataas nga ihap sa mga bagong kaso ang natala sa Jensan kung daily COVID-19 hike ang pagkahisgutan. Ang gwardya na si Reynaldo nabalaka tungod sa nagapadayong pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Dakbayan. Maong doble nga pag-amping usab ang iyang ginabuhat aron makalikay sa COVID-19. Kasi akong pamilya gani, distansya ko kay silbi naglikay ta kay di nato nabalaan kung naabas lang ni ana. Ang tricycle driver na si Aldan nabalaka usab kung base og makadala kini og sakit sa iyahang pamilya tungod kay managlaing tawo ang iyahang makaatubang sa pagpamasada. Perminti man na siya, so kailangan vigilant lang punta. Kailangan na listo lang punta sa itong mga buhay punta. Kailangan vigilant punta kayo. Nagauli punta sa itong pamilya yun. Gibutyag usab sa City Epidemiology and Surveillance Unit nga misaka na og lapas 30% ang positivity rate sa Dakbayan. Yung 32.45% na positivity rate. So meaning, as of late, for every 10 na tinitest natin, they are already 3 out of 10 po is positive sa COVID. So marami po yan. May gawas usab sa data sa CESO nga ang barangay San Isidro gihapon ang nagapanguna sa may pinakataas nga kaso sa COVID-19 sa Jensan. So as for the Pareto, still San Isidro has the most number of active positive cases followed by Lagao and Apupong, Labangal and Barangay City Heights. Una na nga gibutyag sa LGU Jensan nga ang pagpayilawom ni ini sa GCQ arong mapugnan ang pagkuyanan pa sa COVID-19. Padayon sab na ginaawhag sa mga eksperto ang publiko na tumano ng health og safety measures. O kung wala man ng importante nga lakaw, mamahimong magpuyo na lang sa panimalay. Kent Abrigana, be proud of Jensan again. Barug, Jensan. Pagmula nga COVID-19 tracker sa Region 12 kagahapon, Mayo 30, nakatala og 308 nga bagong kaso ang reyon sa COVID-19. Hinuon 273 ang datos sa mga nakarecover apan siyam ang natalang namatay na may kalabutan sa COVID-19. Duan ini nagikan sa Midsayap, Tig-usa sa Bagpet, Isulan, Lambayong, Tulunan ug Tulo sa Jensan. Sa kinatibuk-an nakatala og 11,982 COVID-19 confirmed cases ang nareport na sa DOH-CHD Soc-Sargen Region. 2,397 kung na 20.01% ang aktibo. 9,209 kung 76.86% ang nakarecover. Uga 374 kung 3.12% ang COVID-19 related deaths. Kanunay ang paimangno sa Department of Health na kanunay magsulong og mask ug face shield, i-sanitize ang mga kamot, di kaya ng paggunit sa mga unsang butang ug distansya ug usa ka metro. Subay sa gipagawas na bagong executive order sa LGU Jensan, gitugtan na mag-abli pag-usab ang mga mall ug salon sa Dakbayan sa Jensan. Apan ginadili paghihapon ang pag-dine-in sa mga restaurants. Ibrigada mo, Kent Abrigana. Sa gihimong post-evaluation sa LGU Jensan ning Biyernes, human sa kapin usa ka semanang implementasyon sa Executive Order No. 25 kung ang pagpailawom sa Dakbayan sa GCQ, dunay mga gipangdugang na mga establishmento nga gitugdan balik nga mag-operate. Lakip kini sa gipagulang Executive Order No. 26 ning Domingo. Epektibo karong adlaw, gitugutan na balik na mag-operate ang mall, hardware, office supplies, bicycle shops, laundry shops o water refilling stations. Apan subay kini sa pagpatuman sa istriktong minimum health protocol. Gitugutan na usab na mag-operate ang mga personal care services sama sa beauty salon ug massage therapy. Apan dili dapat mula pa sa pulo ang kliyente. Since meron naman tayong clustering and market schedule, maybe we can let some establishment open, no? Especially the malls, considering na baka mahirapan naman yung ating mga tawag dito, mga essential workers and residents natin. Nilimit naman natin yung kanilang movement through clustering and market schedule. Si Ana nga usa ka hairstylist, alas 8 pa lang sa buntag kaganiha,
nangabli na. Buot daw niyang mubawi sa kapinsimaran nilang pagsirado. Salamat kay na thank you kayo kay Mike kay gibalik jud nila sa kay sinato nga pinakalit gyud dati kayo. Gikalipay usab sa ubang residente ang pag-abli balik sa mga mall. Talipay. Oo, mas okay siya kay kanang dili na pud day mag ba. Palit mig t-shirt. Alipay pud kay open ang mga mall, makapalit nag mga kan. Apan nagpabiling gibawal gihapon ang mga restaurant yung mag-dine-in. Maong si Raymond, ginalaw na unta, tugdan na sab ang dine-in sa mga restaurant. Walay dine-in, so apektado gyapon ang negosyo, kay apektado gyapon ang business sir ba. Walay dine-in, pero abli na magyapon ng mall, so maura magyapon pintahan sir, kay daghan magyapon tao manggawas sa mall ba. Ang pag-ambyenda sa EO25 subay sa hangyo sa ubang sektor arong tugutan silang maka-operate balik. Apan panawagan sa LGU nga ngayang tumanon ang implementasyon sa health protocol arong mapugnan ang pagkuyanap pa sa ihap sa mataptan og COVID-19. Epektibo ang maong executive order hangtod June 30, 2021. Kent Abrigana, be proud of Jensen again. Barug, Jensen. Ilawom sa EO number 26, gibawi na sa LGU Jensen ang clustering sa rota sa mga tricycle sa Dakbayan. Apan magpabilin gihapon ang seating capacity sa matag tricycle nga anaa lamang sa 3 ka pasahero ang angay isakay. Ibrigada mo, Kent Abrigana. 80 pesos ang pamasahe ni Morena kung muadto og muuli kini gikan sa Tinagakan padulong sa Barangay Lagaw. Doble na ang iyang ginabayad sa tricycle sugod gipatuman ang clustering sa rota sa mga tricycle ning milabayng semana. Galisod mi sakay. Sa Tupi Isot Cotabato pa nagauli ang hairstylist na si Angela. Napugos na lang kini nga mangita og boarding house aron makatipid sa pamasahe. Lisod kay ang mga kabalo ka mga tricycle driver usay na sila magdungag ana god. Maka na pud kay makagasto pud kag dako pud sir. Pasakit usab sa tricycle driver na si Janjan ang gipatuman ang clustering sa mga rota sa tricycle ning milabayng semana. Lisod kay sir kay ang mga pasero sir ba di na malapos dito sa ilang padtuan kay bawal mamirito na cluster pod. Apan kagahapon may pagawas og bagong executive order ang LGU Jensen kung diin ginabawi na niini ang clustering sa rota sa mga tricycle sa Dakbayan. Dako kini natabang dili lang para sa mga tricycle driver, para usab sa mga commuter. Okay na. Hindi naktantong lisod. Kaysa una times 2 man ang pamasahe. Ayaw gani kay na nila kay dili na kayo lisod magbiyahe-biyahe. Warang-arang karon sir kay murag dagan-dagan na pug tao ba. Aminado si Mayor Ronel Rivera nga ang clustering sa mga tricycle naghatag hinuon og risgo ingon man nagdugang sa gastusunon sa mga motorista. Kini ang nigula sa ilang gihimong assessment ning Biyernes usa ka semana human gipatuman ng EO25. The transfer from one tricycle to another tricycle passing the cluster control point. So medyo parang hindi practical na wag natin papasukin yung tricycle. So I would suggest na tanggalin natin yon, that tricycle can go everywhere. Apan pagbaklaro gyapon sa LGU Jensen nga istrikto gyapon napatuman ang health and safety measure. Ingon man sundo ang gitakdang seating capacity nga 3 lamang ka pasahero matag tricycle. Kalabutan niini, magpadayon na ipatuman ang no movement Sunday, liquor ban o curfew. Kent Abrigana, be proud of Jensen again. Barug, Jensen. Nangayon na og suporta sa matag barangay ang atong kapulisan aron tabangan sila sa mga paghimuong implementasyon kontra COVID-19. Kinihumantag ka na usab sa ihap sa mga kapulisan ang nataptan sa virus. Sigun sa mga barangay officials, doon usab sila ay gihimong lakang aron makatabang. Ibrigada mo Jen Solis. Sa very implementation of safety protocol, hihingi talaga kami ng yung support ng barangay. Dako kuno ang mamahimong tabang sa mga barangay sa atong pakigbisog batog COVID-19. Kini matod pa sa General Santos City Police Office atol sa gihimong emergency meeting sa Interagency Task Force ning Biyernes, Mayo 28. Aminado sila nga gawas sa kuwang sila sa mga personahe, daghan na usab kanila ang nataptan sa virus. Gani pipila na ka police precinct karon ang under monitoring sa GSCPO tungod sa kaso sa COVID-19. Sa situation nga ng General Santos City ngayon, 3 yung station namin ngayon na closely monitor natin. Una yung Station 4,
medyo nagtemporary talaga sila ng opisina dahil natatamaan talaga nito. Walang exempted kasi itong sakit na to, no? Followed itong Station 6 natin, no? Na kaunti na lang din yung nagpa-function. At saka itong Station 2, no? So, pinipilit namin, sir, na magampanan namin ito, mag-detail kami ng personnel from city headquarters sa ngayon, no? So, itong sinasabi na nagpo-focus lang itong dahil nagkaroon ng lack ng implementation ng safety protocol at nagpo-focus lang sa uniform personnel. Mao nga suhestyon sa kapulisan matag usam manita, ilabi na ang mga barangay officials. Tayo mismo nakikita nga mayroon doong na-violate ng health protocol na not wearing proper wearing of face mask, ganun. So tayo na mismo, pwede tayo magkukusyon noon. At kung papalag, pwede na tayo doon na kukuha ng ganun. Kasi kung hihintayin natin na yung magkukusyon pa, yung PNP, in fact, kulang na nga tayo ng personnel, no? So hindi natin ito ma-prevent, no? Kaya I encourage, sir, as part GCPO, lahat tayo magtulungan ito, no? Apan aminado usab ang mga barangay officials nga daghan matud pa sa mga residente ang supakero ug wala gatuman. Mao nga suhestyon usab sa mga barangay pahamtangan og multa ang mga dili motuman sama sa pagsuot og face mask. Problemado ning mga magkanang face mask kasi ang uban pag mag-wear of face mask dili itaon dili i-wear og tarong unya imuhang sitahon i-wear lang pagtalikod mo mobalik. Unya nagi kasagaran gyud nga nay uban gyud nga dili gyud mag-wear of face mask masuko gyud sila. Ang akong tangkuan ani sa suggestion ni attorney kung pahigpiton man nato ang ato ang implementation ani magkuan na lang tag kanang kuan multa para sa ilaha. Kanang sanction nga diin nga sanction para gyud mutuman gyud sila. Mutuman man sila og face mask pero mas daghan pod ang dili. Mas daghan ang dili gyud mutuman sa pag-wear of face mask. Reklamo usab sa Barangay Bawing ang mga STL outlet nga matud pa wala gasunod sa health protocol. Kami sa Barangay Bawing together with my council member no ginahimo na mong tanan but kaning small town is wala gid siya tuman no sa balaod no kaning health protocol. Apan tubag ni Mayor Ronel Rivera, bisan pa og nasyonal ang nag-issue og prangkisa sa STL, kung dunay bayolasyon ilabi na mahitungod sa kampanya kontra COVID-19, mamahimong muhimo og lakang ang mga barangay. Ang STL magod, siyempre ang franchise ana national. So right now gina-allow na siya sa national to operate ang mga STL nato, no. But nevertheless, kung wala gid sila gapalong protocol, na kay oversight function bilang punong barangay na i-held accountable ang mga nag-operate diha, no? So dili man pod pasabot nga bulletproof na sila nga di sila madlan og barangay sanction. So you can sanction them as long as legal lang ato pag-sanction. So kung health protocol ang ilang i-violate, then you can let them you can stop their operation as long as mapalo nila ang mga protocol needed by our city or by the national government. Nagtuo ang grupo sa mga negosyante nga dako ang matabang sa mga barangay ug angay manubag ang mga opisyal nga nagpasagad sa ilang responsibilidad. Remember ang sinabi niya, pinapakasuhan niya ang barangay kapitan kung saan naglalak sa kanyang area. Yun naman is binibigyan niya ng permit yung mga pagtapok-tapok. Iba naman dito sa Jensan. I guess nobody from the barangay captains have been doing that. But the same thing, katulad ng I fully agree with Attorney Z na ang barangay mayroon silang sariling paraan sa pagdisiplina. Okay? Pati rin sinabi ni Mayor kanina earlier na karapatan niya ng barangay kapitan na bigyan ng sanction ang mga nagbabaylit, lalo na yung sa loto. Gani tuig 2020 nagpasa og Ordinance number 33 ang sangguniang panlungsod nga nagpahamtang og silot sa mga musupak sa implementasyon sa minimum health protocol. Multang 3,000 pesos og kulong nga usa ka bulan ang silot sa mapamatud ang sad-an sa maong ordinansa o di ka community service sulod sa siyam ka adlaw. Jen Solis, be proud of Jensen again. Barug, Jensen. At tani, sa kahektarya sa plantasyon sa marijuana nasunod sa otoridad sa Lake Cebu kung mag-igsuon nga most wanted sa North Cotabato, takpan ang mga detalye tagi sa pagbalik sa Ronda Brigada.
Gipanggabot sa kapulisan ug PNP ug sakop sa PDEA 12 ang usa ka hektaryang plantasyon sa marijuana sa kabukiran bahin sa City Uned, Lake Cebu, South Cotabato. Nadiskubre matud pa sa kapulisan ang hektaryang plantasyon sa marijuana kung asa usa ka mag-uuma ang anaa sa maong pananom. Nailhan ang mag-uuma nga si Kasuyon Elmo Lozada alias Dodong. 42 anyos, residente sa Bandala, Barangay Ned, Lake Cebu, South Cotabato. Sa kinatibukan, mukabat sa kapin kun kulang 11,000 kapunuan sa marijuana nga ginabana-bana ang nagkantidad og 2.2 million pesos. Sa kasamtangan, ang ubang mga ebidensya nga marijuana gidala sa buhatan sa PDEA 12 alang sa panghimuong laboratory examinations o giandam na usap ang pagpasaka og kaso batok sa dinakpan. Kapin tulo ka gatos nga pasahero ang naluwas sa nasunog nga ferry sa Indonesia. Padulong ang KM Karya Ferry sa Samama, Northeast Indonesia apan kalit kining nasunog. Dali nga miambak sa dagat ang mga pasahero human ang sunog. Matud kang Muhammad Afara, Local Search and Rescue, adunay 275 katao ang luwas kun asa usa lamang ang wala pa nakitaan. Sa karon gikustudiya una sa presinto ang mga crew samtang ginaimbestigahan ang maong panghitabo. South Korea nakadawatog 1 million doses sa Johnson & Johnson coronavirus vaccine gikan sa USA. Kini ang gikumpirma ni Prime Minister Kim Bo-kyum kung asa ang 5,500 nga bakuna gikan o alang sa mga sundalo. Sunod simana usab laumang moabot ang mga bakuna sa South Korea. Nanguna si Filipino boxing champion Manny Pacquiao sa mitimbaya ngadto kang Nonita Donaire human ang kadaugan ngadto kang Nardine O'Bali sa France aron maangkon ang WBC bantamweight belt. Pipila usab ka mga boksingero ang nagpadayag og timbaya sama na lamang nila Canelo Alvarez, kanhing world champion Andre Ward ug Timothy Bradley. Butchal ni Donaire nga ang edad usa lamang ka numero tungod daghang adunay na edad ang nanguna sa bisan unsang aktibidad. Kahinduman nga gitumba ni Donaire si O'Bali sulod lamang sa 4 ka round. Natabla sa Phoenix Suns sa 2-2 ang best of 7 first round sa Western Conference playoffs kontra sa Los Angeles Lakers sa score nga 192. Gipangunahan ni Chris Paul sa Suns ang mi-score og 18 points, 3 ka rebounds og 9 ka assist. Samtang pareho nga nakatala og tig 17 points silang Jay Crowder og Devin Booker aron makabawi sila human mapildi sa Game 2. Samtang nakaangkon og left groin strain si Anthony Davis sa second quarter sa maong dula human kini masipyat og tukod sa iyang tiil sa court. Samtang nakatala og 25 points, 12 rebounds ug 6 nga assist si LeBron James. Philippine cinema superstar Nora Honor nakabakuna kontra COVID-19. Base sa online post sa Eastwood City, makitaan nga naka-post nga thumbs up ang 68 anyos nga award-winning actress samtang anaatubangan sa tarpaulin. Niadtong Mayo 21, nagselebra si Nora sa iyang ika-68th birthday kung nasa pasok kini sa kategoryang A2 o mga senior citizen. Sharon Cuneta na-depress human nagpositibo sa COVID-19 ug sa wala pagkalakip sa Hollywood film sa komedyanteng si Joe Coy. Mao kini ang rason kung anong kini mibiya sa US. Padto na kini sa Los Angeles aron magpa-swab test alang sa flight ni padulong sa Canada asa ipahigayon ang shooting apan nagpositibo ang resulta niini. Wala matud pa nagtuo si Sharon na sa resulta tungod negatibo kini sa 7 ka test sa mga managlahing laboratorio. Sa karon, nakatakdang magmugna og production company si Sharon kauban ang iyang manager. Mao kana ang atong
atong latest update mga kabrigada. Alang sa dugang update, tutok lang sa Ronda Brigada Facebook page o sa YouTube nga Brigada News TV Official. Ko si Brigada CJ Siring. Be proud of Jensen again. Barog Jensen. Balikan ninyo Attorney Can o Brigada Deal. Brigada Deal, malipayon ko karon gumikan kay gipaminaw in town. Ang iyango mo sa mga tricycle driver o sa mga commuters gumikan kay wa na sila subject sa clustering. Naay nakastorya sa kwato na tuong nag-GCQ ta na naay-clustering ang mga tricycle. 170 kada adlaw iyang maggasto sa pamasahe pa lang na. So karon, lingkawasta sa kalisod sa pamasahe, padayon lang yun ta sa pag-practice gihapon og minimum health standards mga kabrigada. Yun. Mao ka na ang naglangkob sa Ronda Brigada karong adlaw Lunes. Mga storyang 24 oras nga gitutukan sa news team sa Brigada News TV. Ako, si Brigada Dale Bartolaba. Be proud of Jensen again. Barog Jensen! Kinatibuk ang pagserbisyo hatod alang sa publiko. Walay sagol bakak tanan alang sa kamaturan. Ako, si Brigada Attorney Can, sadyang mapagmahal SM Palyeke. Be proud of Jensen again. Barog Jensen! O kiniang Ronda Brigada!